Isang magandang Sabado po ng umaga sa ating lahat at ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon at nagising po tayo muli sa isang umagang puno ng pag-asa. At dalangin ko po na sa umagang ito ay tayong lahat ay nasa malusog na pangangatawan at pag-iisip. Welcome po sa 11:43 DZMR para sa ating programang Usapang Pangkalusugan. Muli ako po si Dr. Jennifer Gatiwan C., your program host at kasama po ng Philippine Pediatric Society Northeastern Luzon Chapter. Samahan niyo po ako sa loob ng kalahating oras upang pag-usapan natin ang isa na namang napapanahong usapin. So special po uli ang araw nito dahil may makakasama po tayo na magbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol po sa mental health, particularly kabataang Pilipino. At ang topic nga po natin is with regards to suicide because World Suicide Prevention is an awareness day na ino-observe po every September 10 in order to provide worldwide commitment and action to prevent suicide. So just a few days ago, but still September, it's a whole month of awareness. At bago ko po siya i-introduce, let me just share to our listeners po itong mga konting nahanap nating local report na with regards to itong affective disorder na ang title po is Depressive Symptoms Among Young Adults in the Philippines, results from a nationwide cross-sectional survey. Ang author po is Dr. Joseph Puyat et al. At dito po pinakita na medyo kulang daw po tayo ng epidemiological data or information about depression among young adults. Pero mamaya baka mabigyan tayo ng linaw ni Dr. Mark Alexander Reyes. At doon nga po ay nakikita na isa daw sa bawat 10 Filipino young adults ay nakaka-experience ng moderate to severe depression. And because of that, this is significantly associated with suicidal ideation. So para bigyan po tayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa ating paksa sa araw na to, we are blessed to have with us a practicing psychologist dito po sa ating probinsya, sa Lambak ng Cagayan, particularly dito sa Isabela. At siya po ang ating magiging resource speaker. Nakapagtapos po siya ng AB Mass Communication at St. Joseph College in Quezon City, and he later finished his Master of Arts in Psychology at Polytechnic University of the Philippines in Santa Mesa, Manila. And he further had continuing education leading to the degree of Doctor of Psychology in Cagayan State University sa Tuguegarao City po to, in Caritan Campus. So sa kasalukuyan po, he is practicing his craft as the psychologist at Southern Isabela Medical Center dito po sa Santiago City. At meron po siyang private psychological testing center na ang pangalan po ay Anastasia's Psychological Testing Center na makikita din po sa Metroville, Santiago City. Mamaya, tanungin po natin kung yung schedule po niya. So welcome po sa Usapang Pangkalusugan, Dr. Mark Alexander Reyes. Should I call you because you are a doctor in psychology? So good morning, Dr. Reyes. Matagal Good ko na morning po po, kayo. Dr. Jennifer C. Yes. Thank you for inviting me here in your radio program to give information to this vital topic, suicide, and how can we prevent it. Yes, talagang very relevant nowadays at matagal ko na po kayo talagang gustong ma-invite dito. So, let's dive into the topic, sir, no? As a practicing psychologist here in the Valley, nasabi ko po kanina in our brief introduction na dito po sa ating bansa, medyo kulang daw po tayo ng data or basic information with regards to talagang gaano na po karampant etong depressive symptoms and suicide sa ating mga kabataan. Baka meron po kayong pwedeng ma-share sa atin, lalo na po really you're in active practice. Okay, sir? So meron po ba kayong mga data? Kung dito lang po sa Isabela, baka may share po kayo. Nation na
Um, Dito sa Philippines, dahil sa COVID, yung mental health napunta siya sa prominent news. Kasi Mhm. dati hindi naman siya pinapansin, di ba, yung condition ng mental health ng mga Filipinos. Pero nung dumating yung COVID nung 2020, tapos nagkaroon ng isolation, ng quarantine, ng lockdown, yung normally na mamimit mo yung mga barkada mo, yung mga kaibigan mo kung kailan mo lang gusto, hindi ka na mag-iisip kung may checkpoint, kung papayagan ng government yung gagawin mo, parang na-aggravate na lalong lumala yung mental health condition ng mga tao. So, kung nababasa nyo dati sa news, yung NCMH, National Center for Mental Health in Mhm. Mandaluyong, nag-report sila na tumaas nila na ng mga tao, mga patient na asking for help from them because of their deteriorating mental health condition. Yung sabi nyo kanina, di ba, yung sa depression. So Mhm. yun ang isang effect ng COVID. Mhm. Dumami yung mga tao na nag-develop ng depression symptoms. Okay, so talagang after the pandemic ng COVID, another pandemic when with regards to Yes. mental health. Opo. So, Tapos yung term nila doon, silent pandemic. mhm. Kasi yung tayo, nasa culture natin ng society nating mga Filipinos, parang tabu yung topic about mental health. Merong stigma, Mhm. 'di ba? Merong stigma siya pag yun ang topic about mental health. Um, Ayaw pag-usapan. yung Oo. yan, tama Mhm. kayo na yung mga taong merong mental health problems, Mhm. kino-consider weak yung personality. Mhm. um, Unlike yung physical condition, halimbawa yung isang patient may asthma siya, Pupunta sa doktor. check yung asthma niya. Mhm. Yung pagdating naman sa mental health, marami sa atin na hindi confident na magpa-check up sa mga doctors Mhm. about it. So, yung society natin, sa tingin ko, kailangan mag-mature pa, Mhm. mag-mature pa yung perception natin about mental health. Yes, so nasabi nga po natin, no, kung may sakit tayo, ubo, sipon, it's very easy for us to seek consultation, pupunta sa doktor. Pero pagdating dito sa tinatawag nating mental health, nakasulat na nga po is health. So kaakibat pa rin po ng buong pagkatao natin to, kalusugan. Hindi Yes. ho natin iniisip na magpakonsulta napaka-importante. So, paano po ba natin mabibigyan ng na healthy perception ng ating mga kababayan with regards nga po dito sa mental health na nasabi nga po natin, no, lalo pang dumami ang cases ng problema dito sa mental health nung pandemic dahil nakakulong. So, like kunyari, kailangan ko na bang magpakonsulta? Ano po ba yung mga warning signs na dapat nating tingnan? O sa, kunyari, meron akong sa sarili ko, paano ko malalaman na kailangan ko na palang magpakonsulta? Or sa mga kamag-anak ko na may napapansin na ako? Yun. Okay. um, I-tie up natin dun sa COVID, tapos yung sinabi nyo kanina, yung tungkol sa depression. Opo. So, ang pinakaunang ino-observe ko pag meron akong patient na parang ang suspect ko meron siyang depression, ang unang-una yung sleep niya, pag affected yung sleep, yung Okay. disturbed sleep, yung sobrang ikli or sobrang haba na yung sleep niya na Mhm.
na yung normal everyday activities niya naaapektuhan na. Kasi kung konti lang yung tulog mo, so Mm. puyat ka, paggising mo sa umaga, hindi ganun kadami yung energy mo. Mhm. Tapos ganun din pag sobrang haba yung tulog mo, affected din yung energy mo. Parang nahihirapan ka na bumangon, nanghihina kapag bumangon ka dun sa tagal ng tulog mo. So yun ang number one, yung affected sleep. Number Okay. two, Mhm. yung mga daily interest ng tao, Mhm. nawawalan na siya ng gana. um, Halimbawa yung hobbies Mhm. na yung isang tao mahilig mag-basketball, di ba? Pag lalaki mahilig mag-basketball Mhm. or magkalikot nung bike niya, nung motorcycle niya, di ba? Typical sa mga lalaki yun, may Mm. motorcycle dito sa probinsya, tapos kinakalikot nila, Oo. pinapaganda nila, pinapaporma nila yung motorcycle nila Mm. kasi nagbibigay sa kanila ng kasiyahan yung hobby nila na yon. Mm. Mm. Pag na-observe mo yung relative mo na biglang nawalan ng gana na kalikutin yung motorcycle niya, napapabayaan na lang niya, hindi niya nalilinisan, ganon. So, isang warning sign na yon na nawawalan siya ng gana dun sa hobbies niya. So, red flag na yon. Okay. Tapos number three, yung guilt feelings, yung Guilt. parang Okay. nawawalan ka ng value sa sarili mo, Aha. nawawalan ka ng feeling na importante ka. Mhm. Tapos kung naiisip mo na dapat ganitong ginawa ko para hindi itong nangyari or dapat ibang ginawa ko para mas magandang nangyari. So tumataas yung guilt feelings ng mga tao na nagde-develop ng depression. Tapos energy, yon Okay. pang-apat, low energy level. Mhm. So dati active. Mm. So pag yung kaibigan mo, halimbawa na normally masayahin siya, Mhm. yun, concentration, nahihirapan siya mag-concentrate. So again, warning sign na yon. So halimbawa may patient ako na feeling ko nagde-develop ng depression, sinasabihan ko na siya na huwag ka muna mag-operate ng motorcycle mo, huwag ka muna Mhm. mag-drive ng kotse mo. Kasi 'di Mm. ba kailangan pag nagda-drive ka ng kotse o motorcycle, lahat ng senses mo gumagana eh. Very Ah, aware okay. ka dapat dun sa environment mo. Pero Mhm. kung meron kang depression symptoms, affected ang concentration mo. Kaya wag muna silang mag-operate, sinasabi ko. And Oh. then, next is appetite. Appetite Mhm. for food. Okay. Ngayon, September na, 4 months later, December. So, di Kainan. ba, yung mga Pilipino, maraming hinahanda pag Christmas. Opo. Opo. So kahit na may lechon, merong inihaw na liempo, merong masasarap na dessert, pag merong depression, nawawalan sila ng gana Appetite. kumain. Oh, yeah. Yun. And then next is yung physical activities. So Mhm. effect na yung sa physical activities kasi poor sleeping patterns, Mhm. tapos poor appetite. Ang result niya, yung poor physical movements and low energy level. And then yung pinaka-last na pinaka-serious din, yung topic natin for today, nagkakaroon sila ng suicidal ideation. So, Yeah. kasi ako minsan nagkakaroon ako ng patient na pwedeng sasabihin niya sa akin, may gana siya kumain, meron Mm. siyang galaw naman siya ng galaw, hindi low Nakakatulog. energy level siya. Pero Mm. hindi ko nadinig yung sabi niya. Nakakatulog. Oo. Nakakatulog pa din ng maayos. Ayun,
nakakatulog. O yun. Pero pag sinabi niya sa akin na nagkakaroon siya ng suicidal ideation, parang red flag na sa akin yon. Automatic na iniisip ko meron siyang depression kahit na pwedeng OA ako, yung Mhm. overacting ako, Mm. ina-assume ko na kagad yon para makagawa na ako ng mga activities sa kanya na nababawasan yung suicidal ideation niya. Parang Mm. feeling ko okay na So, basically sir, no, i-summarize natin, no, so, tulog niya kulang, yung daily na activity niya, dati niyang ginagawa, wala na siyang gana, no? Tapos kulang siya sa concentration, kulang sa energy na dati siyang ano, tapos yung appetite nagbago. It's either hindi kumakain or siguro kain ng kain. Pwede rin ano po. Ayun. But basically, nasabi din po ninyo kanina, kahit wala yung mga simptomas na yan, pero once na meron siyang suicidal ideation, diretso na tayo doon na baka suicidal tong taong to. No? So, sa yes. in your practice, sir, doon sa demographics ng patient po ninyo, sino po yung mga at higher risk of suicide sa nakikita po ninyo sa clinic? Yung, yung mga merong depression symptoms. Yung kanina, yung sinabi ko na dinedenay niya na wala siyang gana kumain, Mm. na hindi siya nakaka-concentrate kasi nakaka-concentrate naman siya. Opo. Kasi para sa akin, normal sa kanila sa mga patients with depression na pwede nilang i-deny yung mga symptoms nila. Mm. Hindi nila aaminin kasi part na ng stigma ng Mm. society natin kaya ayaw Opo. nila aminin yon. Mm. Pero pag yung meron silang suicidal ideation, ina-assume ko na meron sila ng ibang symptoms na hindi lang nila inaamin. Oh. Kasi kayo, doctor kayo, familiar kayo dun sa DSM-5, Mm. Diagnostic and Statistical Manual for Mental Na. Disorders. So Mm. lahat ng mental disorders nandun sa book na yon. Mm. Um, Strictly speaking, at least 4 to 5 symptoms ang i-consider natin sa patient para ma-classify na meron siyang depression. Depression. So kung halimbawa isa lang inamin niya yung suicidal ideation, yung iba hindi niya inaamin, parang nagdidig deeper ako, naghuhukay pa ako sa mga clues para Mm. ma-confirm ko yung suspicion ko sa kanya. Ganun. Okay. So, it doesn't mean na wala ibang symptoms na yon. Basta talagang once na that person has suicidal thoughts, you have to really dig deeper. Kasi ano. Yes. So, sir, in your practice po, sino po, like, ano po yung mga kadalasang mga pasyente ninyo na into depressive symptoms? All age group po ba ngayon? O yung nasabi nga natin kanina, being a pediatrician, no? Nasabi natin, kung tutuusin ng kabataan, dapat this is the happiest time, bata ka, very promising. So, nasabi nyo nga po, tumaas ang cases nung pandemic. So, in your practice po ba, tumaas po ba ang cases of depression among the youth, the Filipino youth dito sa ating probinsya? Ang opinion ko, yes. Mm. And meron din naman akong mga nabasa sa internet. Mm. Ngayon lang, yung Philippine Daily Inquirer today, sinasabi doon sa article sa Philippine Daily Inquirer ngayon na meron silang data, Philippine Statistics Authority, 4,420 suicide completed. So, na-complete yung suicide attempt in 2020, in the year 2020, na
there is an increase of 57.3% from Ah, 2019. So, oh. ang laki nun, di ba? Mm, 57%. mm. 1 year difference lang, Oo. 2019 to 2020. Maybe because of Siguro the dahil sa lockdown. COVID Mm, ito. mm. Um, Tapos, ang next na sinabi niya, in every 100,000 Filipinos, there is only one mental health worker. Yun yung ratio, one One for is to every 1,000. 100,000. So parang 100,000. Yes. So parang masyadong malaki yung difference. Maliit yung population ng mga psychologists, ng mga guidance counselor, ng mga Oh. psychiatrists. Mm. Kung i-compare natin dun sa dami ng mga Pilipino with mental health concerns. Yeah. So, napaka ano no, ang dami at the same time hindi pa lahat 'yun pupunta dahil nga because of the stigma. Kaya mas lalong Yes. lumalaki yung problema kasi may kaugalian tayo no, you put it under the rug, itago hanggang sasabog Yes. na lang. Kaya yun po Yes. tumaas ang kaso ng complete suicide. When you say complete suicide Yes. po, talagang namatay. Ano po, no? O Yes. Oh, mm, politically, yun ang politically correct term yung completed. mm. Hindi sinasabing successful suicide Oo, attempt. oo. Incorrect politically yung pag sinabing successful suicide. Ganun. Yes. And then yung DOH, yung Mm. mother agency natin, sabi din niya for every 100,000 Filipinos, 2.5 completed suicide attempt for every Okay. 100,000 Filipinos. Yun. So, and we have 140 million. So, ita times 10 to 14 lang natin. So, it's still a significant. Yun po yung Yes. recorded. Opo. Kasi, Yes, tama kayo. opo, meron pang unrecorded dahil hindi nga po talaga natin lahat pa nagagather dahil because of the stigma na ayaw Yes. aminin. Okay. Nasabi po ninyo kanina, Yes. no? So, kung very high suspicious kayo na ano, you do some interventions. As a psychologist po, what are the basic interventions po na pwede nating isuggest in a nutshell sa ating mga tagapakinig, lalo na as a mother of a teenager, mga ganun, as a parent, ganyan. Pag yung patient, halimbawa kasama yung mami niya na Mm-mm. nagpunta dun sa clinic namin dito Mm-mm. sa hospital, sinasabi ko dun sa mami na kung merong baril, merong kutsilyo sa bahay, may alambre, itago Mm-mm. nyo na yon na pwedeng gamitin ng anak nyo na saktan yung sarili niya, Okay. yung medicine cabinet, tanggalin nyo na yung mga medicine doon na pwede siyang mag-overdose. Mm-mm. Yun ang sinasabi ko Mm-mm. para mabawasan yung chances nung anak nila na saktan yung sarili nila. Okay. Tapos, yung patient, binibigyan ko rin siya ng activities para tumaas yung happy chemicals sa brain niya. Mm. Yung familiar kayo doon, yung Yeah. dopamine, yung Yeah. serotonin, Yes, the yung hormones, ano ba? happy hormones. Oxytocin. Ayan, Yes. yung oxytocin, di ba yung love chemical, ganon. Yes. Um, Una kong sinasabi, pwede kang mag-exercise. Kasi pag nag-exercise ka, yon dumadami yung dopamine levels mo. Nag-set ka ng goal na mag-exercise ka ng 15 minutes for the day. Tapos naging successful ka dun sa completion ng 15 minutes. Yun, nag-set ka ng goal na complete mo, dadami na yung dopamine levels mo. Tapos, Mm.
Kasi madali ko lang sabihin sa patient, pero yung kaninang symptoms, 'di ba, low energy Oo nga level paano siya. siya So, mag-exercise? Oo. oo, parang paano siya makakahanap ng motivation na mag-exercise siya. So, parang useless 'yon. Kaya sinasabi ko dun sa mami, yayain mo yung anak mo na mag-exercise kayo. Kahit na yung simple walking lang, maglalakad Yes. dun sa next kanto, Mm. tapos hanggang dun sa next kanto, Mhm. tapos pabalik sa bahay nyo, siguro naka 15 minutes na kayo. So, Mhm. naka-exercise na kayong dalawa ng anak ninyo tapos nag-bonding pa sila. Oh, yeah. Malaking bagay yun eh, yung mag-bonding sila na Mm. mapupunta sila sa topic siguro kung bakit nagde-develop ng depression symptoms yung anak nila, pwede Yeah. nilang mahalo dun sa conversation nila. Very practical, no? And walang maraming Uh, very simple and practical na ways lang para talaga magkaroon tayo ng just give time. Andun na nakapag-exercise, naglakad na. Ayun, ang bilis. Ayun. So ang bilis yes. po ng ating 30 minutes, parang kulang na kulang po, no? Mukhang i-invite ko po kayo ulit sa susunod natin, no? I think we will have a part 2 of this kasi marami pa po akong gustong itanong kay Sir. Pero Sir, bago po tayo Sige. magtapos sa ating program for today, saan po kayo ulit pwede nilang mapuntahan if ever they would be needing a consultation na sabi nga natin kanina? Yung schedule po ninyo sa Dito sa SIMC. Southern Isabela, Mm. dadating kayo siguro mga 8 o'clock nandito na ako hanggang 5 in the afternoon. So Ganun po. Monday to Friday. Monday to Friday. Friday, nasa SIMC po kayo. Opo. Ayun. So, dito po sa Santiago, wala na po kayong ibang clinic. Basta 8 to 5, no? So, sa Um, ating mga tagapakinig po, no? Sa Southern Isabela Medical Center, si Dr. Mark Alexander Reyes. So, Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. So, any last words po sa ating mga tagapakinig, oh. sir? Kulang nga yung time ng 30 minutes. Yes. Meron pa ako sa isip ko na mga activities na pwede nilang gawin para dumami yung happy chemicals nila sa brain. Siguro sa Sa second, sir, next, second opo, interview na. we will do this as a two-part. Yun po ang magiging topic natin. Yes po. Sige Ayun. po. Sige po. Ayan. So, abangan natin, no? So, next Saturday, we will still have Sir Mark Alexander Reyes with us para po sa ating mental health. But for now, that's it po for today sa ating programang Usapang Pangkalusugan. So, salamat po, sir, for giving your time with us today and hopefully again next week. Thank God you. bless you Thank you. and your family as you continue to serve in the community. Kailangan po namin kayo. 1:100,000. Sana dumami pa po kayo. At para po sa ating mga Commissions Radio, nawa sa sandaling panahon ay may naibigay po tayong linaw at mahalagang impormasyon tungkol sa ating paksa sa araw na to. Ang dalangin ko po ay mamuhay tayo na malusog hindi lang po sa ating katawan, kundi din po sa ating kaisipan. So, abangan niyo po muli ako sa susunod na Sabado. Kasama ulit si Dr. Mark Alexander Reyes. Dito lamang po sa Usapang Pangkalusugan, 1143 DZMR, a proud member of KBP. Ating tandaan, ang ating kalusugan ay kayamanang di mapapantayan. Happy weekend po sa ating lahat!